Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports at balitang artista, maging ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa mahahalagang balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pamahagi ng government assistance sa mga magsasaka at mangingisda sa Oriental Mindoro nitong Huwebes, Nobyembre 14. Sa ceremonial distribution sa bayan ng Pinamalayan, namigay ang Pangulo ng tig 10,000 piso sa mga piling benepisyaryo mula sa iba't ibang lokalidad sa nabanggit na lalawigan. Nasa mahigit 4,000 katao ang nabahagian ng naturang presidential assistance. Narito ang kabuang mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa naturang kaganapan. Babatiin ko lang po ang ating mga kasamahan na nandito upang masubaybayan ang ating pagbigay ng kaunting tulong sa ating mga magsasaka at ating mga ngisda. Andito po, lalong-lalo, lead agency po sila, ang Department of Agriculture, ang ating Secretary Kiko Laurel, ang laging nauuna at siguro itong una nakikita ninyo kapag ka nagka-problema, kapag nagka-disaster, andyan po kaagad ang ating kalihim ng DSWD, Secretary Rex Gatchalian. Andito rin po dahil po lahat po itong ating ginagawa, hindi nating maaring gawin kung hindi maganda ang ugnayan ng national government at saka ng local government. At ang nagtitiyak na maganda nga ang ating pag-coordinate kasama ng local government. Andito po ang kalihim ng DILG Secretary John Vic Remulla. At ang ama ng lalawigan ng Oriental Mindoro, Governor Bons Dolor. Alam niyo po, masasabi ko, hindi pa siya governor nun eh. Congressman pa po ako. Yung ating butihing gobernador, siguro ikaw ang pangalawa na nagsabi sa akin, nung congressman ako, tumakbo kang senador. Nung una niyang sinabi sa akin yun, sabi ko, hindi, wala pa sa oras, dahil one term pa lang ako ng congressman. Yan siya nagsasabi, hindi, tutulungan kita. Marami tayong kasama, hindi mo lang nalalaman at maraming susuporta sa'yo. Sabi ko, sige, tignan natin. Baka naman kakayanin. At mula noon, at ako'y tumakbo ng senador ng 2007. Kasi, bago pa noon, napupunta na siya sa opisina ko, doon sa Rojas Boulevard, kung maalala mo. At pumupunta siya doon, at lagi na sinasabi, ito yung nagawa natin, ito yung mga nakausap ko. Ito ang ating mga magiging kasamahan para sa national, dahil congressman nga ako noon. Ikaw, sige, tuloy-tuloy natin. Mula noon,
Totoo nga ang kanyang pagkasabi at maraming nadala na naging kaalyado natin. Kaya naman, nung dumating ang panahon ng 2007, lumakas na ang loob ko at tumakbo akong senador. Kaya may malaking pananagutan mo ko. Ikaw ang nagdala sa akin sa national government. Kaya ngunit pasasalamat ako sa iyo bilang gobernador at bilang personal na kaibigan sa lahat ng na itulong ninyo sa aking paghahanap ng magandang paraan upang mapaganda ang buhay ng ating mga kababayan at mapaganda ang Pilipinas. Andito rin po ang kinatawan ng unang distrito ng Oriental Mindoro, Congressman Arnan Panaligan. At ang kinatawan ng pangalawang distrito ng Oriental Mindoro ay ang isa pang, matagal ko nang masyadong kaibigan nito. Mahahalata ang mga edad natin kapag kwento ko talaga. Pangulo pa ang aking ama. Kami ni Congressman, Governor, marami ng pinagdaanan nito ng kaibigan natin, ay siya talaga ay nandun at kasama namin na minalas lang tayo ng konti at nagkaroon tayo ng disgrasya at nawala yung ating isang kaibigan at yung kapatid. Pero mula noon, talagang magkaibigan na kami at kahit kasama na rin yan nung tumakbo ako ng senador, kahit hindi namin kapartido, lumapit sila sa akin, pati yung kapatid mong yumaong, si Jun. Lumapit agad, pinuntahan din ako. At sinabi, hindi, tutulungan kayo namin. Hindi na bale yung party politics. Kami, nandiyan kami, kasama mo. At nagpapasalamat ako sa ang ating kinatawan ng ikalawang distrito, Alfonso Umali. Mga opisyal at empleyado at mga mamamayan na pinamalayan sa pamumuno ng Alkalde Aristeo Baldos Jr., ang ating mga kasamahan sa pamahalaan at lalong-lalo na ang pinakamahalaga na nandito ngayon ang mga benepisyaryo ng ating mga ibibigay na tulong ngayong araw, the beneficiaries for the PAFO or the Presidential Assistance. Ang minamahal kong kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Narito tayo ngayon upang mamahagi ng tulong para sa mga magsasaka, mangingisda, at mga pamilyang apektado ng mga bagyong nagdaan dito sa Oriental Mindoro. Sa kabila ng hirap at hamon na dulot ng bagyong Christine at Leon, muling ipinakita ng ating mga kababayan ang diwa ng bayanihan at pagkakaisa. Ngunit, batid kong marami pa ang kailangan natin gawin upang makabangon muli sa mga pagsusubok na ito. Ang inyong lakas sa kabila ng ganitong hirap ay nagbibigay sa amin ng determinasyon upang ipatuloy na kayo ay silbihan ng bagong puso. Mula sa tanggapan ng Pangulo, magbabahagi kami ng tulong pinansyal na nakakahalagang 10,000 piso sa halos 5,000 benepisyaryo. Ito po ay para matulungan po kayo sa iba pang mga pangangailangan. Mga kababayan, ang pamamahagi ng tulong na ito ay tanda ng ating panata sa isa't isa, na kahit anong mangyari, tayo ay laging magtutulungan. At ang pagbangon mula sa ganitong sakuna ay nakasalalay sa bawat isa sa atin. Simula nitong nakaraang buwan, sunod-sunod na bagyo ang ating naranasan. 4 na magkakaibang bagyo na sabay-sabay na namuo sa West Pacific. Kasama rito ang bagyong Marce, Nika, ngayon yung Ophel. Hindi man natin mapigpigilan ang pagtama ng mga bagyong ito sa bansa, maaari naman tayong gumawa ng mga hakbang upang maibsan ang epekto nito. Makakaasa kayo na ang pamahalaan ay narito para matulungan kayo na makabangon sa mga ganitong pagsubok. Ngunit, maliban pa rito,
kailangan din namin ang inyong kooperasyon at suporta para magtagumpay ang mga hakbang na makakapagpatatag sa inyong komunidad laban sa sakuna. Inatasan ko na ang DILG at DNR na hikayatin ang ating lokal na pamahalaan na gamitin ang geohazard map ng DNR, Mines and Geosciences Bureau, upang magsilbing gabay sa mga landslide prone na masyadong maraming baha na lugar. Hinihimok ko rin ang ating mga kababayan na sumunod sa mga babala ng inyong lokal na pamahalaan para sa inyong kaligtasan. Lalo na po doon sa mga kinakailangan lumikas, batid namin na mahirap maiwan ang inyong bahay. Mga pag-aari, ngunit huwag na pong mag-atubili na lumikas kung ito ay sasalba sa inyong buhay. Para naman sa DPWH, DOTR, DOST, DTI, at iba pang ahensya at lokal na pamahalaan, inuulit ko po, pag-aralan at suriin nang mabuti ang ating mga kalsada, tulay at iba pang istruktura upang matiyak natin ang dekalidad, ligtas at handa ng itong mga strukturang ito laban sa pagbabago ng panahon. Ang sabi ko nga, ang bagyo ngayon iba na. May mga flood control tayo, pero dahil sa mas madaming tubig na dulot ng pag-ulan, hindi na nakakayanan. Kaya inatasan ko na rin ang DPWH, ang DNR, at iba pang ahensya na rebisahin ang Flood Control Master Plan upang makasabay sa patuloy na paglakas ng mga bagyo. Sabay-sabay tayo na lumaban at magsumikap para mas maayos ang ating kinabukasan. Sa ating pagtutulungan, alam kong darating ang araw na ang mga hamon na ito ay magiging bahagi ng ating kwento na tagumpay. Bago ako matapos, malugod kong binabalita na naisabatas na nga, kagaya't na binalita sa atin ni Governor, ang araw ng Oriental Mindoro na ipinagdiriwang tuwing ika-15 ng Nobyembre. Ang ating diwa ng bayanihan ay magsisilbing liwanag na magpapakita ng daan tungo sa pagbangon at kaunlaran para sa inyong probinsya at para sa isang bagong Pilipinas. Maraming salamat sa inyo lahat. Mabuhay ang sambayanang Pilipino. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita sa kaparehong araw ay namahagi rin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng kaukulang tulong sa mga magsasaka, mangingisda at kanilang mga pamilya na apektado ng mga nagdaang bagyo sa Tagaytay City. Nagbigay ang Office of the President o OP ng tig 10,000 piso sa mahigit 4,000 benepisyaryo mula sa 21 lokalidad sa lalawigan ng Cavite. Narito naman ang kabuang mensahe ni Pangulong Marcos sa naturang kaganapan. Babatiin ko po ang ating mga kalihim ng iba't ibang departamento ng national government. Siyempre, uunahin natin ang anak ng Cavite na kanina nung pinapakilala ang gobernador ng Cavite biglang tumayo dahil naninibago pa siya sa bago niyang katungkulan. Siyempre ang ating DILG Secretary John Remulla. Kaya pala hindi ka natatalo rito, masyado ka gano'n. Ang ating Department of Agriculture Secretary Kiko Laurel, ang DSWD Secretary Rex Gatchalian, ang kasama din natin, andito po ang ating Senator Francis Tolentino,
At eto, ako rin, pareho kami ni Gov. John Vic, Sec John Vic. Pareho kami, naninibago pa rin ako. Gobernador ng Cavite, Athena Beriana Tolentino. Ang Vice Gobernador, Shernan Haro. Ang kinatawan ng ikapitong distrito ng Cavite, Crispin Diego Remulla. Kinatawan ng ikawalong distrito ng Cavite, Aniela Blanca Tolentino. Ang kinatawan ng Agimat Party List, Brian Revilla. Mga opisyal at mga empleyado sa pamumuna ng mamamayan ng bayan ng Tagaytay, lunsod na. Ang lunsod ng Tagaytay sa pamumuno ni Abraham N. Tolentino. Sa lahat ng kasama ko sa pamahalaan, lahat ng ating pinakamahalaga na kasama natin dito ngayon ang mga benepisyaryo na kung kanino tayo ay mamamahagi ng kaunting tulong ngayong araw na ito, mga beneficiaries ng ating Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk. Lahat ng ating mga kaibigan, mga minamahal kong kababayan, magandang tanghali po sa inyong lahat. Nakikita na po natin ang dulot ng bagyo at sakuna na pinalala ng tinatawag na climate change. Alam natin, ang bawat unos na dumadaan ay nag-iiwan ng bakas sa ating sambayanan at pamayanan. Kaya't mas pinaigting natin ang paghahanda, ang pagbuo ng mas matatag na mga sistema at ang pagbibigay ng tulong sa mga kababayan nating tinamaan ng mga nagdaang bagyo. Ngayong araw, nandito po tayo upang maghatid ng tulong sa ating mga Kabitenyo at Kabitenya. Mga kababayan nating labis na naapektuhan ng mga nakalipas na bagyo. Sa harap ng hamong ito, nauna nang naglaan ang tanggapan ng Pangulo ng tulong pinansyal para po sa inyo. Ang mahigit 4,200 magsasaka at mangingisda na naapektuhan ng bagyong Christine at Leon ay pagkakalooban ng 10,000 piso upang muling makabangon at mapalago ang inyong mga kabuhayan. Patuloy ang ating pagsusumikap, maibalik sa normal ang kalagayan ng mga Kabitenyo at mga karatig na probinsya ng Calabarzon. Kasama sa aming hakbang na pamamahagi ng tulong sa mga lubos na naapektuhan ng bagyo sa pamamagitan, kasama po ang DSWD, kasama po ang DOLE. Walang humpay din ang ating pamahalaan sa pagbabantay sa mga bagyo at epekto nito. Napansin nga natin na karamihan ng pinsala ay dulot ng lakas ng hangin, pagbaha at ang pagguho ng lupa. Kaya't inatasan ko ang DPWH, ang DTI, ang DOST, kasama ang mga lokal na pamahalaan upang tiyakin ang kaligtasan ng bawat gusali at istruktura. Tiyakin natin na ligtas at dekalidad ang mga pasilidad laban sa pagbabago-bago ng panahon. Inaatasan ko rin ang lahat ng ahensya at lokal na pamahalaan na maging puspusan pa sa paghahanda laban sa mga nararating na kalamidad pa upang maiwasan ang pinsalang dinanas natin sa mga nakalipas. Tungkulin nating ihanda ang ating bansa. Pagyamanin ang ating makabagong estratehiya at siguruhin ligtas ang ating mga kababayan. Nagbigay tagubilin na ako sa DILG at DNR na hikayatin ang mga lokal na pamahalaan na gamitin ang tinatawag po na geohazard map na ibinubuo ng DNR Mines and Geosciences Bureau nang sa ganon ay makapagsilbing gabay sa mga landslide prone at bahain na lugar. Kasabay nito, inuutusan ko ang DPWH, DNR at iba pang mga ahensya
na muling suriin ang ating mga flood control master plan upang kayanin na natin ng ating infrastruktura ang tumitinding pag-ulan at pagbaha. Dito po sa Cavite ay pinapatupad natin ang Cavite Industrial Area Flood Risk Management Project. Inaasahan natin na sa tulong ng proyektong ito na matatapos sa 2029, maiwasan na ang matinding pagbaha sa San Juan River Basin at sa Malimango Creek Drainage Area sa Cavite. Sa DPWH, siguruhin natin na matapos ito sa lalong madaling panahon at siguruhin natin na maganda ang kalidad nito upang kayanin ang mga pagbaha na dulot ng climate change. Mga minamahal kong kababayan, sa kabila ng mga pagsubok na ating pinagdadaanan, naway pumaibabaw ang ating pagkakaisa at pakikipagkapwa. Hinihikayat ko kayong lahat na manatiling matatag, magtulungan po kayo at huwag mawalan ng pag-asa dahil ang pamahalaan ay kasama ninyo sa bawat hakbang ng inyong pagbangon. Sama-sama natin itaguyod ang isang maunlad at nagkakaisang bagong Pilipinas kung saan walang Pilipino ang naiiwan sa oras ng pangangailangan. Maraming salamat sa inyong lahat. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, disaster response ng pamahalaan nakatutok sa 4 na rehiyon na sinalanta ng 3 nagdaan at kasalukuyang bagyo. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Alvin Baltazar. Tutok sa kasalukuyan ng gobyerno sa gawin ng Hilagang Luzon na tinumbok ng kamakailang mga nagdaan at kasalukuyang bagyo sa bagong Pilipinas ngayon. Sinabi ni DSWD Undersecretary Edu Punay na nakatutok ang kanilang lugar o kanilang disaster response sa Region 1, 2, 3, Ganon din sa CAR sa gitna na din ang sunod-sunod na bagyong dumaan dito gaya ni na Marce, Nika at ngayon ay ang bagyong Ophel. Pag-amin ni Punay, hindi pa talaga nakakabangon ng marami mula sa pagkakalugmok gayong sunod-sunod ang dating ng mga kalamidad. Hindi ba pang kasi nakakalis ang isang bagyo ay may nakaabang pang isa dahilan kaya hirap na makarecover ang marami. Kung pag-uusapan naman ayon kay Punay ay bilang na mga naapekto ng 5 nagdaang bagyo, mahigit 2.7 milyong mga pamilya ang nakaramihan ay nasa Luzon area. Pakinggan natin si DSWD Undersecretary Edu Punay. Mahigit 2.7 million families na ang naapektuhan nitong nakaraang 5 bagyo dito sa karamihan na isa Luzon. Mula sa Palasyo ng Malacanang, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, mahigit 50 ektarya ng sakahan na apektuhan na ng bagyong Nika. Ang kabuang ulat, ihahatid naman sa atin ni Mary Ann Bastasa. Nakapagtala ng Department of Agriculture ng inisyal na halaga ng pinsala sa sektor ng pagsasaka dahil sa bagyong Nika. Sa inilabas na assessment ng DADRM, aabot na sa 50 ektarya ng sakahan ang naapektuhan ng bagyo sa Central Luzon. Katumbas ito ng tinatayang 860,000 na halaga ng pinsala sa mga sakahan na 100% palayan. Kaugnay nito, puspusan naman na ang ginagawang hakbang ng DA para matugunan ang epekto ng kalamidad sa agri-sector. Kabilang dito ang pagtukoy sa intervention sa mga magsasakang apektado gaya ng pamamahagi ng farm inputs. Titulungan din ang mga magsasaka na makapag-loan sa Survival and Recovery o Sure Loan Program ng Agricultural Credit Policy Council. Ito si Mary Ann Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, price freeze sa Apayao mahigpit
na ipinatutupad ng DTI kasunod ng pagsasailalim sa state of calamity. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Hazel Morada ng RP3 Alert. Ayon sa pamunuan ng DTI Apayao, ito ay para matiyak ang hindi paggalaw ng mga presyo ng bilihin lalo na sa mga essential commodities sa tuwing may kalamidad gaya ng bagyo. Sa pamamagitan ng isang Facebook post, iniulat ng ahensya na naipakalat na ang price freeze bulletin sa 9 na establisimento sa mga bayan ng Pudtol, Luna, Flora at Santa Marcela. Dagdag pa ng DTI Apayao, ang pagpapatupad ng price freeze ay bahagi ng pagtitiyak ng ahensya na protektado ang mga consumer laban sa mga mapagsamantala sa panahon ng sakuna. Mula RP3 Alert, ito si Hazel Morada para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, bagong Pilipinas Serbisyo Fair Albay ipinagpaliban para bigyang daan ang paghahanda sa posibleng pagtama ng Bagyong Pepito. Ang kabuuang ulat ihahatid sa atin ni Kathleen Forbes. Hindi na muna itutuloy ang bagong Pilipinas Serbisyo Fair sa Albay na dapat ay gaganapin sa November 15. Ito ay bilang pagtarima sa gabay ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council dahil na rin sa banta ng Bagyong Pepito. Gayon din ay matiyak na makapaghanda para sa bagyo at masiguro ang kaligtasan ng lahat ng residente. Batay kasi sa pagtaya ng Pag-asa kung pagbabasihan ang kasalukuyang galaw ng Tropical Storm Manny o Pepito oras na pumasok sa loob ng bansa, pinakamalapit ang mata ng bagyo sa Libon, Albay, Sabado ng umaga. Ang naturang BPSF ay tatawaging Tabang Bicol, Tindog, Oragon Relief and Rehabilitation Caravan. Bukod sa Albay, idaraos din dapat ito sa Camarines Norte at Camarines Sur. Wala pa namang anunsyo kung kailan ang magiging bagong petsa ng serbisyo caravan. Ito si Kathleen Forbes para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, dating PCSO General Manager Roina Garma nakalabas ng Pilipinas dahil walang hold departure order o lookout bulletin order laban dito. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Nympha Asuncion. Sa naging plenary deliberation para sa panukalang pondo ng Department of Justice kung saan attached agency ang BI, binahagi ng sponsor ng kanilang budget na si Senadora Grace Poe na nagkaroon ng secondary inspection kay Garma nang dumaan ito sa ating immigration. Matapos ang verifikasyon ay napag-alamang walang lookout bulletin o anumang order para madetine si Garma, kaya naman hindi na napigilan ng ating mga immigration officer ang paglabas nito ng Pilipinas. Binirepika rin anya ng BI sa Kamara kung naalis na ba yung contempt order laban kay Garma. Matatandaang napaulat na nakaalis ng Pilipinas si Garma noong November 7 papuntang US, pero inaresto ito ng mga otoridad sa California dahil sa cancelled visa. Binahagi naman ni Poe na for deportation na ngayon si Garma mula sa US. Ito si Nympha Asuncion para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, Task Force on Extrajudicial Killings nagsimula ng magtrabaho ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Ang kabuang ulat, ihahatid sa atin ni Michael Rogas. Sinimulan na ng binuong Task Force on Extrajudicial Killing ang kanilang investigasyong kaugnay ng war on drugs noong nakarang administrasyong Duterte. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, nangangalap na ng mga ebidensya ang Task Force EJK para simulan ang pagbuo ng kaso. Ang Task Force EJK ay pinamumunuan ni Prosecutor General Richard Anthony Padulion at mga kinatawan ng National Bureau of Investigation. Makikipag-ugnayan din ang binuong Task Force sa mga tumistigo sa Senado at Kamara upang makabuo ng kaso. Wala naman deadline na ibinigay ang DOJ sa Task Force EJK kung kailan tatapusin ang pagsasampa ng kaso sa mga idinadawi. Ito si Michael Rogas para sa Radyo Pilipinas.
Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, inaugurasyon ng LRT-1 extension isasagawa sa araw ng Biyernes. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Lawrence Tanhoco. Nakatakdang pasinayaan bukas, araw ng Biyernes, November 15, 2024, ang LRT-1 Cavite Extension Project Phase 1. Gagawin ang nasabing inaugurasyon sa Dr. A. Santos Station sa lungsod ng Parañaque. Sa nasabing inaugurasyon, inaasang i-anunsyo sa publiko ang pagbubukas ng LRT-1 Cavite Extension Phase 1. May posibilidad din na simula ng commercial trip nito sa nasabing araw. Matatanda na naging kontrobersyal ang nasabing line extension project matapos itong ipangakong mabubuksan noong Administrasyong Aquino. Sa oras na mabuksan, ang dating 320,000 daily passengers nito ay inaasahan naman papalo sa 400,000 daily dahil sa 5 karagdagang estasyon nito na Redemptory Station, MIA Station, Asia World Station o yung PITX, Ninoy Aquino Station at Dr. Santos Sucat Station. Ayon sa LRT-1, ang Phase 2 ng nasabing proyekto ay ang Las Piñas Zapote Station, habang ang Phase 3 naman ay binubuo ng Nyog patungong Bacoor, Cavite Station. Mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila, Lawrence Tanhoco, Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, delegasyon sa Cambodia nasa bansa para sa study visit ng excise tax ng Pilipinas. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Melanie Valdos Reyes. Winelcome ni Finance Secretary Ralph Recto ang mga delegado mula sa Royal Government of Cambodia. Nasa bansa ngayon ang Cambodian delegation para sa kanilang 3 araw na excise taxation system study visit mula November 12 hanggang November 16, 2024. Layo ng study visit na magbigay ng insights sa delegasyon ng Cambodia sa mga makabuluhang reforma ng Pilipinas sa excise taxation para sa mga produktong tabako, sweetened beverages at alcohol products. Ang naturang mga buwis ay suporta sa healthcare ng mga Pilipino. Ang delegasyon ng Cambodia ay binubuo ng 26 na kalahok na pinamumunuan ng Undersecretary ng Ministry of Health at Deputy Director General mula sa General of Policy. Melanie Valdos Reyes para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. At iyan ang mga may init na kaganapan para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ng mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa Regional News. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. PCG Ilocos Norte nakahandang tumulong sa pananalasan ng Bagyong Ophel. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Impasigurado ti Philippine Coast Guard Ilocos Norte nakasaganadan iti iduduprak ti Bagyong Ophel. Karaman ka dagiti insagana kat dagiti search and rescue equipment, mobility kas dagiti pick-ups ken truck ken dagiti floating assets da. Sigon kay PCG Ilocos Norte Headquarters Commander Lieutenant Christian Joseph Sagon, naka full alert dagiti amin na personal datap no masigurado ana nayas ti panagresponde da. Malay ti dati karaman ka dagiti obra iti PCG no kastoy panawan ket tumulong ka dagiti search and rescue kastamat amang ipaida ti mobility iti preemptive evacuation. Tumultulong pa iti PCG iti relief operation. Manipod iti syudad ti Lawag, Jude Pitpitan para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan si Jude Pitpitan para sa kanyang ulat mula sa Lawag. Puntahan naman natin ang Agoo, kahalagahan ng digital payments binigyang diin ng BSP sa idinaos na Media Information Session sa La Union.
Narito si Glenda Sarak para sa balita. Agpapadang agbenepisyo iti digital payments dagiti consumers negosyante kan ti gobyerno. Inyo na unay daytoy ni Martin Dominic Reyes, Bank Officer 5 ti Bangko Sentral ng Pilipinas wenno BSP, kabayatan ti Media Information Session an isayangkat iti BSP La Union Branch, San Fernando City, La Union, itay kalabas. Inwaragawag ni Reyes dagiti digitalization initiatives ti BSP tapno may tandudo ti digital a panagbayad kariti produkto ken serbisyo. Inlawlawag ng itibiyang dagiti consumer agbalin ang mas naparpartak, mas nataltalgad ken mas kombenyente ti panagbayad no agbalin daytoy at digital. Kadagitimat negosyante, mas maparangay ti negosyo da ken maksayan ti magastos da. Bayat a kadagiti ahensya ti gobyerno kat maksayan ti revenue leaks, babaan iti efficiency ken transparency. Tinalantan mat ni Misa Sharon O. Ang, Bank Officer ti BSP, ti maipapan iti mandato ti BSP. Apak eramanan ti price stability, financial stability ken efficient payments and settlement systems kas maitunos iti Republic Act 7653 wenno ti New Central Bank Act. Manipod aggo La Union, Glenda Bakungan, Sarak para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Glenda Sarak mula sa Agoo. Dakuin naman natin ang Dagupan. Philippine Crop Insurance Corporation Region 1, binayaran na ang mahigit 4,000 magsasakang naapektuhan ng mga nagdaang bagyo. Pakinggan ang ulat na ihahatid naman sa atin ni Ricky Kasipit. Sa Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC Region 1, so ang ibunog yadagop ya 31.04 million peso indemnity payment at 4,638 ya dumaralos ya apektado ya dimmalan ya bagyo ng imbubenag ilan bulan. Ng imbenag ya simba ginaway PCIC so mass indemnity check distribution jud bali ya mga tarang Pangasinan para 1,502 ya dumaralos. Walay kabuan ya indemnity payment tuyan 7.1 million piso ginawa met so check distribution para 1,196 ya dumaralos. Jad dingra sa Ilocos Norte ya walay kantidad ya 7.9 milyong piso. Dumanire akawat ya cheque jad mismon opisina ya PCIC ni Romney. Mantuloy-tuloy so proseso ya pangibunog ya indemnity payment idsari apektadon dumaralos adrihin uno tantaluran arumnin probinsya ya Car ya sakop ya PCIC Region 1 sarayan indemnity claim at walay dagop ton 70.9 milyon piso sara may arumnin na apektuan ya bagyo ng imbubenag Simba, so nayarin mangisumite ya indemnity form duamplon agaw kayari ya bagyo. Manlalapod jud RP Dagupan City, Pangasinan, aya si Ricky Kasipit para sa Radyo Pilipinas. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Ricky Kasipit mula sa Dagupan. Dumako naman tayo ngayon sa rehiyon ng Kabisayaan. 400 magsasaka at mangingisda na apektado ng Bagyong Christine sa lungsod ng Borongan, benepisyaryo ng tupad program ng DOLE. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Sok Aberia mula sa Borongan. Maabot ng 400 ay hapin mga parag-umag mga parapangisdan syudadan Borongan nga apektado ang paglasurbo ni Bagyo Christine adton pinakaorhi nga natudlok nga mga benepisyaryo ang tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged o displaced workers o tupad program ang Department of Labor and Employment. Ang nasabi nga mga benepisyaryo adton tika nga napulo nga mga baranggayan syudad nga nagtratrabaho ko mo kasugbo hanggang dudumarang clean up drive nga nan pagpakaupay han communal garden o halinat magtanim ng prutas at gulay o pag-project ang ira barangay kataliwan ng gibuhat nga tupad program orientation naglabay nga adlaw. Ini nga mga benepisyaryo adton makarawat in 405 pesos sa kada adlaw nga pagtrabaho nga nakabugusan in makantidad in 4,050 pesos nga ayuda pinansyal. Manunumdeman nga inabot in sobra 2.2 milyones de pesos adto nahipati nga kantidad ng danyos a crops of fisheries sa syudad ng Borongan darahan Bagyo Christine. Tika nga syudad ng Borongan Sok Aberia Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Inyong napakinggan ang ulat ni Soka Beria mula sa Borongan. Dumako naman tayo ngayon sa Sogod. Mga senior citizens sa bayan ng Limasawa, lalawigan ng Southern Leyte, nakatanggap na ng kanilang social pension para sa huling quarter ng taon. Ang kabuang ulat, ihahatid naman sa atin ni Jevic Epiz. Ang mga senior citizen nga mga beneficiary sa Social Pension Program sa DSWD sa isla sa Limasawa, probinsya sa Southern Leyte, nakanawat na sa ilang nga social pension para sa katapusan nga quarter karong tuiga. Sa nakuha nato impormasyon gikan ni Jessa Minrin, MSWDO sa isla sa Limasawa, iyang gibutyag nga niabot sa 700 ka mga regular nga beneficiary sa social pension ang nakanawat na sa ilang nga ayuda nga tag 3,000 pesos para sa katapusan nga quarter karong tuiga. Iyaw sa gibutyag nga ang isla sa Limasawa mao'y labing unang LGU sa probinsya sa Southern Leyte nga nakahimo og payout sa social pension para sa katapusan nga quarter. Sa katibukan, moabot sa kapin 2 million pesos ang pundo nga gihatag sa DSWD pinaagi sa transfer of fund modality din katambayayong sa MSWDO ang Municipal Treasurer's Office sa pagpang-apod-apod. Gipasalamatan ni Mayor Melchor Petracorta ang DSWD o mga kawanis sa LGU labi na sa MSWD o Municipal Treasurer's Office sa ilang pagpaningkamot aron mahatag na og sayo ang social pension sa mga katigulangan. Balita gikan sa Southern Leyte, Jevic Epis para sa Radio Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jevic Epiz mula sa Sogod. Dakuin naman natin ang rehiyon ng Mindanao. 2 botika sa lungsod ng Cagayan de Oro inisyuhan ng notice ng DOH at Cagayan de Oro Price Coordinating Council dahil sa hindi paglalagay ng SRP. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Romy Kapinpuyan mula sa Cagayan de Oro. Nagpahigayon og monitoring sa mga drug prices ang Department of Health uban sa CPCC diin unom ka mga parmasya ug usa ka distributor ang ilang nasusi hinungdan nga nadiskubre ang duha niini nga wala nagsubay sa suggested retail price. Gipasabot ni CPCC Co-Chairman Attorney Jose Edgar Duuy nga ang Food and Drug Administration ug ang Department of Health ang makahatag og tukmang aksyon sa mga parmasya nga wala mosunod sa SRP sa mga drug prices. Hinuon naglaom si Attorney Uy nga pinaagi sa regular monitoring sa DOH, FDA ug CPCC mahatagan og tukmang aksyon ang pipila ka mga establishmento nga wala nagtuman sa SRP. Gikan sa Radyo Pilipinas Cagayan de Oro, kini si Romy Kapinpuyan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Romy Kapinpuyan mula sa Cagayan de Oro. Puntahan naman natin ang Zamboanga, unang yugto ng flood mitigation project sa bayan ng Siraway sa Zamboanga del Norte natapos na ng DPWH Region 9. Narito si Leslie Cubol para sa balita. Natibawas na sa Department of Public Works and Highways Region 9 o DPWH9 ang konstruksyon sa unang hugda sa flood mitigation project sa Piacan River sa lungsod sa Siraway sa lalawigan sa Zamboanga del Norte. Ang maong proyekto nagkatidad og 39.2 milyon pesos nga gikuha gikan sa General Appropriations Act 2023. Sumala ka engineer Kayumbaw Dia, Regional Director sa DPWH9, ang gipahimutang nilang proyekto naghatag og kasulbaran sa suliran o kagaan sa kakuyaw nga pagabation sa mga nanimuyo sa tampi sa Piacan River sa higayong mubunok ang kusog nga ulan. Matod niya, sa wala pa napahimutang ang proyekto, ang mga kabalayan nga malanapan sa tubig baha, masudlan o mga lapok og balas diin nakahatag ginig dakong risgo sa kinabuhi og kabdangan sa katawhan. Ang flood mitigation system adunay gilayon nga 292 ka metros o adunay gilapdon nga usa ka metro nga magsilbi usab nga agyanan sa mga lumulupyo sa lugar. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini Celeste Cubol para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Inyong napakinggan ang ulat ni Leslie Cubol mula sa Zamboanga. Dumako naman tayo ngayon sa Butuan. Mahigit 2,000 agrarian reform beneficiaries sa Surigao at Agusan del Sur nabigyan na ng kanilang titulo sa lupa. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Jocelyn Morano. Kapin 2,000 ka mga agrarian reform beneficiaries o ARB gikan sa lain-laing lungsod sa probinsya sa Surigao del Sur ug Agusan del Sur ang nakadawat na sa ilang electronic titles ug Certificates of Land Ownership Award o CLOA pinaagi sa Support to Parcelization of Land Titles Split sa Department of Agrarian Reform. Kinatibuk ang 2,048 ARB sa Agusan del Sur gikan sa 13 ka munisipyo ug usa ka syudad ang nakadawat og 361 titles alang sa 3,290 ka ektaryang lupang agrikultural. Samtang 426 ka ARB sa Surigao del Sur gikan sa mga lungsod sa Bayabas, Cantilan, Hinatuan, Lianga, Lingig, Madrid, San Miguel, Tagbina, Tago ug Bislig City ang natunulan sa 470 titles alang sa 784.74 ka ektaryang lupa. Doon na usay unom ka klowas ang gitugyan ngadto sa mga benepisyaryo gikan sa mga lungsod sa Karaskal ug Hinatuan. Dako ang pasalamat sa ARBs niini karong nakuha na nila ang titulo sa ilang yuta human sa pipila ka tuig. Gikan sa RP Butuan, kini si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Puntahan naman natin ang Iligan, PPA, PMO, Lanao del Norte, Iligan, naghahanda na para sa posibleng epekto ng bagyong Ophel. Ang kabuang ulat, ihahatid naman sa atin ni Sheriff Timhar Habib Majid. Nagpaygayon og coordination meeting ang Philippine Ports Authority o PPA, Port Management Office o PMO of Lanao del Norte, Iligan uban ang nagkalayleng ahensya isip pagpangandam sa posibleng epekto sa bagyong Ophel. Sa maong panagtigom ilahang gituki ang pagsiguro sa kaluwasan ug pag-atubang sa posibleng risgo nga mahitabo tungod sa bagyo sama sa pagsiguro nga adunay mga evacuation areas nga gitakda sulod sa pantalan, paghatag og weather update sa matag unom ka oras ug uban pa. Gidasig usab ni PMO Port Services Division Manager Gerson Azcona ang mga ahensya nga magtinabangay aron masiguro ang kaluwasan sa mga barko ingon man ang mga pasahero ug malikayan ang kadaot sa mga pasilidad sa pantalan. Kay hinumduman nga mi pagawas og memorandum si PPA General Manager Attorney J. Daniel Santiago nitong November 12 ug 13 nunot sa direktiba ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagpakusog sa mga paningkamot sa pagpangandam sa kalamidad. Base sa report sa DOST pag-asa ning alas 8 sa buntaga, hingpit na nga nahimong super typhoon ang bagyong Ophel. Ang maong bagyo gipabot nga muliko paingon sa amihan ng kasapdan sa kadagatan sa Pilipinas sa dili pa kini mo landfall sa Sidlakang Baybayon sa Cagayan o sa amihan ng bahin sa Isabela karong Huwebes sa hapon November 14. Gikan sa Radyo Pilipinas Iligan kini Sheriff Timhar alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Sheriff Timhar Habib Majid mula sa Iligan. Dito na nagtatapos ang ating regional news. Narito naman ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Bea Gaza de Guzman. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito ang Balitang Negosyo at Kalakalan. Pinuri ng Department of Trade and Industry o DTI ang bagong lagdang Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises, Maximize Opportunities for Reinvigorating the Economy o Create More Act bilang game-changing na batas na potensyal na makakapagpabago ng economic landscape ng Pilipinas. Sa isang pahayag, sinabi ng DTI na patitibayin ng naturang batas ang posisyon ng bansa bilang kahali-halinang destinasyon sa pamumuhunan sa pamamagitan ng tax incentives at regulatory reforms. Nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nitong Lunes ang Republic Act o RA 12066 o Create More Act
ay ginawang mas globally competitive, investment-friendly, predictable at accountable ang tax incentives regime ng bansa. Kasama sa incentives ang bawas na corporate income tax rates at dagdag na deductions na magpapaganda sa investor profitability. Binigyang diin ng DTI na dahil sa na-streamline na value-added tax o VAT procedures, mas madali na ang pagtalima o compliance at bawas ang administrative burdens ng mga foreign business. Sinabi pa ng DTI na sa pamamagitan ng pangunahing mga probisyon tulad ng VAT zero rating at duty exemptions para sa export-oriented companies, mas gaganda pa ang export competitiveness ng Pilipinas. Nangako ang DTI na makikipag-ugnayan ito sa mga stakeholder upang tiyakin ang tagumpay ng batas at itatag ang Pilipinas bilang leading economic powerhouse sa rehiyon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mahigpit na babantayan ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang pag-monitor sa tax compliance ng online marketplaces at online sellers ngayong holiday season ayon kay Commissioner Romeo Lumagi Jr. Sa isang opisyal na pahayag, nagbabala si Lumagi na maaaring i-block ang mga online business na lumalabag sa batas. Batay sa Section 115 ng National Internal Revenue Code na inamyendahan sa Republic Act 12023, mayroong kapangyarihan ng BIR Commissioner na suspindihin ang operasyon ng mga business. Kasama na rito ang pag-block ng digital services na ibinibigay o iniaalok ng isang digital service provider sa Pilipinas. Paliwanag ni Lumagi kung ang mga retail o pisikal na tindahan ay nakarehistro at nagbabayad ng buwis. Dapat lamang na ganito rin ang mga online store. Inaasahan kasi ani Lumagi na sa mga susunod na buwan tataas ang revenue ng online business dahil sa holiday spending spree. Nagpaalala si Lumagi sa mga consumer na humingi ng opisyal na resibo sa mga online seller. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Hinihimok ng Social Security System o SSS ang mga miyembro nito na mag-update ng kanilang contact information, partikular ang kanilang mobile numbers upang tiyaking secure ang access ng mga ito sa portal, kasabay ng pagsisimula ng implementasyon ng Multi-Factor Authentication o MFA para sa mga login. Inanunsyo ni SSS Officer in Charge Voltaire Agas na nagdagdag ang pension fund ng authentication process para sa My SSS logins upang paigtingin ang seguridad ng portal. Ani Agas, ipadadala ang mga passcode sa My SSS logins sa registered mobile numbers ng mga miyembro. Paalala ni Agas na ang mga outdated contact information ay maaaring magkaroon ng login issues. Sinabi ni Agas na maaaring mag-update ang mga miyembro ng SSS ng kanilang contact information online o sa kahit saang sangay ng tanggapan ng SSS. Samantala, ang mga miyembro naman na walang mobile number sa SSS records, maaaring mag-update ng kanilang contact information sa pamamagitan ng pagsusumite ng Member Data Change Request Form sa kahit saang SSS branch. Pinayuhan din ito ang mga miyembrong hirap makapasok sa portal na bumisita sa e-center sa SSS branch offices kung saan mayroong mga empleyadong maaaring tumulong sa kanila. Pahayag ni SSS Senior Vice President for Information Technology Management, Maria Belinda San Jose, maaaring pumili ang mga miyembro sa pagitan ng dalawang multi-factor authentication options upang ma-access ang kanilang online accounts. Ito ang SMS One-Time Password o SMS OTP at Time-Based One-Time Password o TOTP. Paliwanag ni San Jose, makatutulong sa pagpapaigting ng seguridad, pagbabawas sa panganib ng unauthorized access o access, at potensyal na pandaraya o fraud ang implementasyon ng dalawang authentication options para sa portal. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
At yan ang ating balitang negosyo at kalakalan. Ito si Bea Gaza de Guzman para sa Radyo Pilipinas World Service. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Bea, para sa ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Narito naman ang ating segmentong Balitang Sports na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang sports balita. Namatay ang basketball coach na si Frederick Oliver Ricky Dandan nitong Miyerkules sa edad na 62. Inanunsyo ang detalye ng anak ni Dandan na si Mark na ang lamay ni Coach Ricky ay gaganapin mula ika-14 hanggang ika-16 ng Nobyembre sa Arlington Memorial Chapels sa Quezon City. Hinawakan ni Dandan ang University of the Philippines Fighting Maroons mula 2011 hanggang 2013. Naging coach din ito para sa koponan ng Colombian Jeep sa PBA noong 2017 hanggang 2018 season. Naging miyembro din ito ng coaching staff sa mga professional team ng Air 21, Powerade at Global Port. Nagpaabot naman ng kanilang pakikiramay ang UP Office of Athletics and Sports Development sa pagpanaw ni Dandan. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Kahit hindi na ito kwalipikado sa semifinals, patuloy pa rin ang laban ng Ateneo de Manila University para sa kanilang karangalan, kung saan winakasan nila ang kanilang 3 sunod-sunod na pagkatalo sa pamamagitan ng panalo laban sa University of the East 71-67 sa UAAP Season 87 Men's Basketball Tournament na ginanap sa UST Quadricentennial Pavilion. Naging balanse ang atake ng Blue Eagles kung saan 5 players ang nakagawa ng double figures para pagandahin ang kanilang record sa 4-9, subalit sila ay nasa huli ng team standings. Nanguna si Andrew Bongo sa nagawa nitong 15 puntos at 6 na rebounds, habang nag-ambag si Sean Tauno ng 13 puntos para sa Ateneo. Samantala, kapwa nakagawa ng double-double sina Chris Kuhn at Joshua Lazaro, kung saan nagrehistro si Kuhn ng 12 puntos at 10 rebounds, habang naka-11 puntos at 12 rebounds si Lazaro. Para kay Ateneo rookie Jared Bahay, nakalikom ito ng 11 puntos kasama na ang 3 3-pointers. Bumagsak naman ang UE sa 6-7 marka at may isa na lamang na natitirang laban kontra sa University of the Philippines. Isang panalo na lamang ang kailangan ng Red Warriors para makapasok sa semifinals. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Isang panalo na lamang ang kailangan ng Mapua University para makumpleto ang sweep sa second round ng NCAA Season 100 Men's Basketball Tournament. Ito ay matapos talunin ng Cardinals ang San Sebastian College Recoletos 95-79 para sa 14-3 kartada. Garantisado ng pasok sa Final Four ang Mapua at talsik na ang Stags kung saan mayroon silang 5-12 record. Nagpakita ng gilas ang 2 rookie na sina Yam Concepcion at Chris Hubilia, habang limitado lamang sa aksyon ang mga veteranong sina Clint Escamis at Lawrence Mangubat. Nakapagtala si Concepcion ng 18 puntos, 5 rebounds, 5 assists at 3 steals, habang nakapagtala si Hubilia ng 17 markers, 6 na boards, 4 na assists, 1 steal at 1 tapal. Nag-ambag naman si JC Recto
ng 17 puntos habang nagdagdag si Joaquin Garcia ng 12 markers para ibigay sa Mapua ang panalo kahit wala si head coach Randy Alcantara na nagsilbi ng isang larong suspensyon dahil sa unsportsmanlike foul noong huling laro. Nasayang naman ang 22 puntos ni Paeng Are at ang 16 at 14 na puntos ni na Raymart Escobedo at Rex Gabad ayon sa pagkakasunod. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat Leo para sa ating segmentong Balitang Sports. Samantala, narito na ang mga latest chika sa ating segmentong Balitang Artista kasama ang nag-iisang si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Halo! Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng mga chika. Walang nararamdamang pagsisisi ang kapamilya actress na si Catherine Bernardo hinggil sa kanyang naging nakaraan. Sinabi ng actress na wala siyang balak baguhin sa mga nangyari sa nakaraan kahit na ang mga napagdaanan nitong heartbreaks kahit pa bigyan siya ng pagkakataon. Naniniwala ito na ang lahat ng mga nangyari sa kanya ay may dahilan. Sabi pa niya, lahat raw ng mga ito ay dapat niyang pagdaanan para maging siya. Paglalahad ni Catherine, quote and unquote, so lahat ng failures, lahat ng victories, lahat ng sadness and happiness, kailangan kong ma-experience to be this Catherine now. So wala akong papalitan, sabi niya. Matatandang sa naging guesting ay inamin ni Catherine na wala siyang pagsisisi sa mahigit isang dekadang relasyon nila ng first boyfriend na si Daniel Padilla. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa iba pa nating chika for today, usap-usapan ngayon sa social media ang kumakalat na larawan ng kapuso actress na si Bea Alonzo kasama ang isang lalaki. Partikular na nagtrending ay ang screenshot ng inirepost ng actress na larawan kasama ang isang non-showbiz guy na nagngangalang Josette. Hindi masyadong kita ang mukha ni Bea dahil natatakpan ito ng kanyang braso habang tila nakasandal ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki. Nang tignan ang Instagram page ng nagngangalang Josette ay makikitang may selfie rin sila ng actress at uploaded ito noong October 13 kung saan kita na ang mukha ng actress na si Bea. Kung titignan ay tila kuha ang larawan ng dalawa sa isang bar. At nakalike rin ng actress sa naturang post na tanging emoji lang ang caption. Kaya hindi maiwasan ang chika kung ano ang namamagitan kina Bea at Josette at marami sa mga netizens ang naniniwalang sila ang nasa video. Dahil na rin sa kanilang mga recent Instagram updates na kuha mula sa kanilang Siargao trip. Wala pa namang paglilinaw si Bea hinggil sa chikang kumakalat sa di umano'y bagong nagpapatibok ng kanyang puso. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa huli nating chika for today, kung si Marian Rivera ang tatanungin, okay lang sa kanya na walang masyadong fanfare ang kanilang 10th anniversary wedding nila ni Dingdong Dantes. Natanong kasi ang mag-asawa kung may plano na sila ng pinakamamahal niya para sa kanilang ika-10 wedding anniversary. Sabi ni Marian, quote and unquote, the mere fact na magkasama kaming dalawa, maayos ang relasyon namin, maayos yung mga anak namin, okay na ako. Sabi kong ganun. At kanyang sinabi yun pero ayon mismo kay Marian, si Dingdong daw talaga ang may gustong i-celebrate ang 10 taong pagsasama nila dahil biniyayaan na sila at hindi sila pinapabayaan ng Panginoon. Quote and unquote, sabi niya, we need to offer Him everything, not for anyone else but for Him. Ang sabi ng Kapuso Primetime King kay Marian. At syempre, plano rin ng mag-asawa na magkaroon na lamang ng simpleng renewal of vows ceremony.
Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. And OMG, wala na tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang naging kabuuan ng ating programa para sa araw na ito. Samantala, magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa ating transmitter site sa Tinang. Sa studio, kasama natin si Milo Jonella, Susan Aison at Anthony Pimentel. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa kamay nilaan at mga probinsya, pati na rin ang naghatid sa atin ng segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na si Bea Gaza de Guzman, ng segmentong Balitang Sports na si Leo Magpayo at ng segmentong Balitang Artista na si Mama JT. At syempre, maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahahalagang balita. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon!